Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga abyan. Bigyan po natin ng reaksyon at opinion itong mga pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Ito po ay tungkol sa mga naging pangako na naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang katatapos lamang na SONA. Tara, sama-sama po natin itong panoorin. Yes, we are going to launch our rocket into space. Paano masusolba ito ni BBM sa loob ng 2 taon? Kung ang nasa isip niya ay rocket ship? Kaya itong SONA ni BBM na wala namang report sa state ng ating economy ay talaga pong parang maniwala na nga ako na siya talaga ang sumulat dito kasi palpak. At siyempre, i-remind natin ang ating mga kababayan ng unang SONA niya, ano ang mga pinangako niya. Ang unang SONA ni BBM ay napaka exciting para sa kanya kasi he was full of promises at mataas ang kanyang political capital noon dahil kakapanalo lang nila ni VP Sara with a huge margin. Pero tingnan natin sa unang SONA niya ay pinangako niya na magiging self-sufficient ang Pilipinas sa food production. At siyempre, pinangakuan niya rin ang mga persons with disability at siyempre, sinabi niya rin na gaganda ang ekonomiya at gaganda ang buhay ng mga Pilipino sa termino niya bilang Pangulo. Pero ano nangyari? Within 6 months lang na siya ang naging presidente ay naging Secretary of Department of Agriculture din si BBM. Kakaiba siya kasi wala namang presidente na nag-Secretary of Agriculture ever. Sa tagal ko na sa gobyerno, wala akong maalalang ganyan. Bakit special kay BBM ang agriculture? Diba? So sabi ko, baka naman ito nga, food production nga ang kanyang focus dahil tayo po ay talagang kulang na kulang sa food production. Kaya mataas ang ating bilihin. At ang production natin ng mga lokal na mga hindi lamang pagkain, kundi mga kagamitan. Pero anong nangyari within 6 months? Nag-smuggling ng sibuyas. Dito lang nakaranas sa Pilipino ng sibuyas na parang ang presyo ay ginto. Kaya lahat po ay nakatutok noon sa Department of Agriculture at sa Bureau of Customs kung bakit nangyari ito. At hindi lang yan. Siya ang Secretary of Agriculture nung nangyari ang mga talamak na smuggling ng sibuyas at mga technical smuggling. Technical smuggling, yung dapat ang tax binabayaran ay ganito, nagde-declare lamang sila ng ganito para ang tax nila ay mababa lamang. Yan po ang technical smuggling. Anong nangyari sa loob ng 4 na taon sa food production at agriculture natin? Wala hong nangyaring na-promise niya. Tumaas ang bilihin ng pagkain, tumaas ang presyo ng bigas to 58 pesos. At hindi lamang sa merkado, kundi yung mga gamit na imported ng Pilipinas dahil wala tayong sariling production. So instead na i-improve niya ang food production by reducing the price of fertilizer, for example, and providing subsidies and facilities for irrigation sa ating rice farmers, ay nag-import ng bigas si BBM galing sa Vietnam at kuminsan sa Cambodia. Kaya po tayo hindi masaya sa kanyang SONA. Dahil sa last year na SONA, sinabi niya rin na gaganda pa rin ang ating pamumuhay pero wala pa rin nangyari. Sa ika-4 niya na SONA last year, nag-promise siya na Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. ano sinabi niya? Mahiya naman kayo
Mahiya naman kayo na mga bata ang magbabayad ng mga utang na kinurakot nyo. Oh, yan ang promise niya sa atin. Nakita natin parang astig si BBM doon last year na mahiya naman kayo. Ibig sabihin, hindi siya kasabwat sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero this year, as I predicted, ang una niyang pambulaga sa atin ay ang kanyang statement na iimbestigahan na ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Pero bakit si BBM parang ayaw niyang bigkasin at ayaw niya talagang sabihin ang pangalan ng pinsan niya? Parang mapait sa dila niya na sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez as former speaker. Dahil ba kahit paano ay blood is thicker than water? Kaya sinasabi po ng mga nakikinig na duda sila sa statement na ito ni BBM kasi hanggang ngayon, nauna pang ipakulong si Senator Marcoleta at si Mike Defensor kaysa kay Martin Romualdez na nauna pa nila inimbestigahan itong flood control corruption na kasabwat o kasama sa kanilang investigasyon si Speaker Martin Romualdez. Kaya ito pong imsona speech ni BBM sa akin ay this is the worst SONA I have ever heard. In my 25 years in government, this is the worst. Kasi ang ganda-ganda ng mga SONA ng mga nakalipas na presidente. Di ba? Gusto mo talagang makinig eh. Pero kay BBM, wala po siyang sinagot o nireport sa atin ng magagandang nangyari sa bansa natin dahil last year po ay pinaka-horrible year ng administrasyon ni BBM. Kaya sinara na nila o hindi na sila nagpatuloy ng mga infrastructure projects sa takot na baka mas marami na namang kickbackan dyan. Kaya po nawalan ng trabaho ang mga construction workers. Kaya po naman ang unemployment ngayon dahil sa taas ng dolyar at sa wala ng direct foreign investments, kalahati na lang ang bagsak ng direct foreign investments, ay wala na pong bagong trabaho. Kaya 2.5 million ang Pilipinong walang trabaho at sa unemployed ay baka nasa range ng 6 million to 10 million ang mga nagtatrabaho lang na part-time. Sinasabi din sa isang survey na kalahati sa Pilipino ay nakaranas na ng gutom. Pero ang ating presidente ay napaka-ambitious pa rin sa lima niyang SONA. Ano sabi ni BBM? Wala siyang sinabi about economic targets. Wala rin siyang sinasabi kung paano niya i-cure ang inflation dahil hindi niya talaga kaya. Wala rin siyang sinasabi kung paano niya isosolve ang problema ng kawalan ng trabaho. At instead, ang ambisyon talaga ni BBM ay mag-iwan daw siya ng legasiya sa atin para hindi natin siya makalimutan. Paano daw niya gagawin? Ito ang dalawang future projects na nasa ulo ni BBM at pinapanaginip niya. Pinapanaginip niya na magtatayo siya ng nuclear power plant uli. Kagaya ng ginawa ng kanyang amang si Ferdinand Marcos. Naalala niyo ba yung Bataan Nuclear Power Plant na pinag-uutangan din ng Pilipinas para itayo yun? Natapos po yun pero hindi nag-operate. Dahil sa takot nila na baka mag-nuclear leak kagaya ng Chernobyl noon. Kaya in 1984, it was also closed. So, tuloy-tuloy po ang bayad ng Pilipinas.
tuloy-tuloy po ang bayad natin noon para dyan sa Bataan Power Plant na yan. Ngayon, gusto na naman gawin ni BBM. Ang power lang naman, naghinihiling namin sa iyo, BBM, ay ang power sana ng trabaho at hustisya. Yan po talagang hinihiling namin sa iyo, hindi po power plant. Isa pang gusto niya. At ito mga kababayan, ang talagang hindi ko na carry ito. Cagayan, Gusto ni BBM magpatayo ng rocket ship port kasama daw ng Korea. Abay, BBM, wala nga nga tren eh. Yung mga railway dyan, hindi mo nga matapos eh. Saan ang budget din sa railways na yan? Di ba? Sana para hindi naman tayo masyadong kagdaugaga na tayo kahintay ng bus ng 3 oras ang hintay ng mga tao bago makauwi sa ulan, bagyo at initan. Sana yung railway system ay pinagawa mo na sa 4 na taon. Ngayon, hindi mo nga kayang ayusin yung railway system at saka ang traffic dito sa Metro Manila. Gagawa ka pa. Isasalang mo na naman at siyempre mangungutang na naman si BBM para sa kanyang dream na magkakaroon ang Pilipinas ng rocket ship port. Mga kaibigan, yan po ang hindi ko na carry yan. Kasi sa Bisaya pa, tayong-tayong ba? Parang taas-taas na talaga ng lipad ni BBM. Hindi ko na siya maabot sa ang high na po ng goal mo, BBM. Hindi ko na talaga kayang abutin yung pagka-high ng goals mo. Biro mo yan. Sa utang ng Pilipinas na ginawa ni BBM ng 19 trillion ay magbabayad ngayon tayo isa-isa at estimate of around 170,000 pesos bawat Pilipino, pati mga sanggol. 19 trillion mga kababayan, hindi pa siya tapos. Mangungutang pa uli si BBM para ipatayo niya ng rocket ship port at ipatayo niya ng nuclear power plant na magiging white elephant na naman at kung saan, syempre, magiging source na naman ito ng mga kickbackan. Anong nangyari sa flood control corruption investigation na pinamis sa atin ni BBM noon? Walang nangyari dahil nung si Senator Marcoleta ay nagsimula na naman na hearing ng mga testigo ni Saldico na nagdala, sabi nila, ng mga mali-maletang pera hanggang sa bahay ni BBM. Hindi lamang kay Speaker Martin Romualdez at pati daw, sinabi nila sa hearing, nagdala rin sila ng mga maleta sa kay Congressman Sandro Marcos dun sa Ilocos Norte. Nung binuksan uli ang hearing ng Blue Ribbon, ano ang ginawa ni BBM at ang kanyang mga kaalyado? Siyempre, sa Senado, kaalyado niya yun, yung bagong majority ngayon. Anong ginawa nila? Tinanggal na naman ang Senate President at tinanggal na naman si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Hindi lang yan. Pinakulong pa si Senator Rodante Marcoleta sa kawalang kwentang kasong plunder na wala naman ni singko galing sa kaban ng bayan. Paano naging ill-gotten wealth yun? Paano naging plunder yun? Na dineclare naman yun, nag-donor's tax pa nga ang nag-donate ng mga perang yun na intended for his campaign. Nasaan ang rule of law sa Pilipinas? Nasaan ang ease of doing business na itong korupsyon ay nagsisira sa confidence ng mga negosyante at mga investor? So ayan mga abyan, hanggang dito po ang ating reaction video at kayo na po ang bahalang mag-analisa sa mga sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. At siya po ay certified na dilawan mga abyan ha. Yan po ay liberal si Attorney Rowena Guanzon. Hindi po yan DDS at hindi rin po yan Maka Duterte.
mga abyan. Salamat po sa panunood. Hanggang sa muli ko pong video. Mahalin po natin ang Pilipinas, mahalin po natin ang demokrasya, at mahalin natin ang susunod na henerasyon. Syukran.